Amen po ba? At may karugtong dito. Hindi lang ito anchor for the soul, kundi ito ay firm and secure. Okay? Pag yan, may Tagalog pa naman. Sabi dito, ang pag-asang inyo, 690. Yan. Okay. Hold. Huwag kang hihinga, be. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Ibang klaseng pag-asa meron ka. Sabihin mo sa katabi mo, ibang klase ang pag-asa. Ibang klase ang pag-asa. Amen? O ito. Sabihin mo, may pag-asa ka pa. May pag-asa ka pa. Okay po ba yun? At ito'y umaabot, ha? At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing sa templong panlangit. Di ba? Sa English, it enters the inner sanctuary behind the curtain. Grabe, yung pag-asang yan, yung angkorahin na yan, ay abot hanggang langit. Hindi ba dapat ang angkorahin nasa ilalim ng dagat? Pero ito hindi pataas. Di ba? Ibang klaseng angkorahe yan. Kasi alam niyo pala, yung angkorahe, pag yan pala binaba, yung barko, hindi basta nakakagalaw. Umiikot-ikot lang yan, pero hindi siya aalis doon. Kasi siya yung nagiging firm foundation. Siya yung nagiging secure. No? At ang iyong angkorahe ngayong hapong ito ay hindi sa ilalim ng dagat. Ano sabi dyan? Nasa tabing sa templong panlangit. Tabing sa templong, tabing means kortina, no? Sa dakong kabanan-bananan ay matindi. Gusto niyo bang hawakan yung angkorahe niya? Kita niyo, pag trabaho na, parang nagdududa na kayo. No? So, bibigyan ko kayo kung paano tayo magkaroon ng ganyang klaseng angkorahe, mga kapatid. Okay? Alam naman natin, no, na ang barko, pag yan pala ay nasa pangpang sila. Tapos may parating na bagyo, di ba? Yung maalon, gano'n. Nag-aangkorahe lang pala yan sila. At kapag nag-angkorahe na, secure na yung barko. No? At alam nyo ba na ang buhay natin ay katulad din ng isang barko? Amen? Na dumadaan sa alon, sa pagsubok, sa gulo sa buhay, sa utang, sa obligasyon, no? Oy, by the way, hindi masama ang utang, ha? Amen. Basta marunong ka ng magbayad. No? Amen. Wala namang problema yan, okay? Kaya pag may utang, sabihin mo, amen. Amen. Diba? Kasi ibig sabihin, Makakabayad may ako. pagbabayad ka Amen. na noon. Amen. Amen po ba? Huwag po kayo mag-alala. Pare-pareho tayong dumanas na sa mga utang, man. Pero makakayanan yan. Okay. Ano pa? Yung mga storm sa buhay. Amen po ba? Amen? At katulad ng barko, pag once na nakaangkurahay na sila, easy na lang. Tingnan nyo ang barko. Pag nakaangkurahay na sa dagat o sa ilalim, hindi sa dagat, sa seabed. Ilalim ng karagatan. Sa lupa ng karagatan. O, di ba? Pinilit talaga. Pansinin niyo yung barko. Kahit yan, may humampas man ang alon dyan, aalog yan. Pero, Smooth. ikot-ikot lang yan. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Di ba? Kahit man yan may malakas na hangin, doon lang yan. Ay, sasabihin ng barko, dito ako nakatapat. Andito ang hangin. Sasabihin ng barko, ay, dyan ba ang hangin? O sige, tatapat ako. Di ba? Yan ang storm. Walang pinagkaiba yan sa buhay mo at sa buhay ko at buhay mo. Amen? Kapag nakaangkorahe ang iyong pananampalataya, ang iyong pag-asa doon sa kalangitan, dumating man ang magbagyo, di po ba? Nakatalikod ka man, ay, andyan ka pala. Harap ako. Pag ganito yan, practical application, pag may problema,
ay, may problema, haharapin ko. Bakit? Nakaangkurahe ako sa kalangitan. Amen. May problema ako. Sige, hindi ka pa natatapos ha. Ito muna. Ano? Harap ako sa'yo. Hindi ako matatakot. Bakit? Nakaangkurahe ako sa... Ang sarap, di mo ba? May kakampi ka. At sabi ko nga sa inyo, ibang klaseng angkorahe ito. Hindi sa ilalim ng dagat, kundi nasa langit. Tingnan mo nga, ibang klase talaga si Lord, ano? Amen po ba? May natututunan? At tingnan natin, ano-ano pa itong mga storm. Okay, bigyan ko kayo ng 3 klaseng storms na... Ano ba yan? Normal to, normal. May aso ba? Okay. Hindi kasi na, pag ganun pa may... Okay. Anong klaseng storm? Storm number 1, challenges. Yung sinabi ko na sa inyo kanina. Challenges, yung mga pagsubok natin sa buhay. Ito. Pangalawa, yung mga storm sa buhay natin, yung mga uncertainties. Well, nasabi ko rin. Ano pa? Yung uncertainties, yung hindi ka na sigurado. Parang ganito. May kakainin pa kaya ako bukas? May ulam pa kaya kami bukas? May bigas pa kaya kami bukas? Itong pinakamahirap na mawala sa bahay. May inumin tubig pa ba kami bukas? Ay grabe katamaran naman yan. Tubig na lang, hindi mo pa maasikaso. O diba? May pera pa ba kami bukas? Hindi po ba? O gito. Nagtatrabaho ako, doble kayod talaga ako. Pagdating ng sweldo, ay. Wala na. Di ba wala ka siguro doon? Lord, naghirap naman ako eh. Nagpagod naman ako. Nag-asawa na nga ako eh. Di ba? Amen po ba? May natututunan kayo? Yan ang tinatawag ng mga storm uncertainty sa buhay. Grabe, no? Ang sarap-sarap sanang mabuhay. Kaya lang, mayroon naman mga ganitong uncertainties. Yung walang kasiguraduhan. Bukas, ngayon, empleyado ka, baka bukas wala ka ng trabaho. Tama po ba? Naku. May nakausap ako dyan kanina sa labas. Alam nyo na yan? Halika pagchismisan natin. Sabi ko, ganito pala talaga ang buhay, nangyayari pala. No? Na dati, eto ka, ang laki ng pakinabang mo, ang laki ng contribution mo, ang laki ng naibibigay mo, tapos bukas pangalawa, wala na. Amen? Nangyayari pa rin. Amen? Uncertainties. Amen? And last, na pwede natin makita dito yung mga struggles natin sa buhay. Amen? Challenge, ito yun. Ang challenge, ito yung mga mahihirap. Ang struggles, ito yung parang wala na. Amen po ba? Pero ito yung maganda. Despite of all these things, pag ikaw ay nakakapit kay Lord, kahit, sabi ko nga kanina, anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon. Kanino? Ikaw lamang ang angkorahe. Di ba? Sa akin. Iba na pala yun. Ikaw talaga tsato. Di ba? Kahit anuman panahon ang dumaan, pag ikaw ay nakaangkorahe kay Lord, alam niyo po ba, yung sabi nga magiging swabe lang ang problema. Amen po ba? Amen. Sabihin mo ang problema, magiging swabe ka lang. Problema, magiging suwabe ka lang. Amen po ba? Amen. Hindi ko na sabihin yung mga utang na yan, ha? Yung mga problema sa pamilya, yung mga, ano pa ba? May sakit, di ba? Isa na yan, problema na yan. Amen po ba? Amen? Magiging swabe yan. Amen? Kaya
Kaya tayong mga believer, itong verse na ito, ini-encourage tayo na magkaroon tayo ng anchor o magkaroon tayo ng angkorahe kay Jesus Christ. Maliwanag ba ba? Maliwanag ba yan? Amen. Para ikaw ay hindi maapatid. Apatu. Alam niyo ba yun? Sabi ng matanda, ano ba yun? Apatid. Di ba? Para hindi ka ma-shaken, hindi ka magka-problema, hindi ka magulumihani. Ano ba yan? Sige, Magulumihanan. mag-tongue twister man. Okay? Amen? So, ang tanong, paano ba tayo magkaroon ng angkorahe? Di ba, kanina pa ako, Pastor, ano ba yan? Ano ba ang angkorahe? Paano ba tayo magkaroon ng angkorahe kay Lord? Gusto niyo po ba malaman? Amen. Ay, basic to mga kapatid. Ginagawa niyo to everyday. Pero, eto, number 1, let's anchor ourselves in His Word. Anchor in His Word. Ano po yung Word? Diba? Word is the Bible. Sino dito may mga Bible sa cellphone? Say Amen. Amen. Binabas? Sino? Ay, ito, maganda to. Dali, inaayos ko. Alin ang mas mahabang oras ang ginugugol nyo? Si Facebook o si Bible? Si O, YouTube. kita nyo? O minsan nga, zero si Bible eh. Mas marami kay Facebook. Ito na maganda. Buong araw nag-Facebook ka tapos, ay Lord, napagod ako. Sinisi mo pa si Lord? Di ba nangyayari yan? Napagod. Kasalanan ba ni Lord yun? Nag-Facebook ka maghapon? Masakit ang mata. Sumakit ang mata. Kasalanan ni Lord yun. Kasalanan ba ni Lord yun o kasalanan mo? Kasalanan niya. Ano kaya kung Bible na lang binasa mo? Baka sasabihin doon, huwag ka nang mag-Facebook. Wow, ikaw ba yan? Siguro mangingisay. Diba? Maraming mangingisay pag tinigil ang Facebook. Ano kaya, kausapin ko si Mark Zuckerberg. Ano kaya, i-post mo ang Facebook. Patigilin mo man ang Facebook sa Pilipinas isang araw lang. Siguro maraming mapupuno ang mental hospital. Nawiwindang. What? Facebook! Facebook! Diba? Hindi na alam yung akala mo may business transaction sa Facebook, kailangan ko magkaroon ng Facebook. Ay bakit? May negosyo ko. Wala, may mga friends lang ako. Wala ka rin silang Facebook eh. Di ba? Word. Unahin mo kaya yung Word. Buti pa yung Word. Kahit wala nang face ang book, andun pa rin ang Bible. Amen? Kaya, anchor to His Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known.